Bago ngayong gabi, nahuli na si dating Congressman Zaldi Co. Inanunsya yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang Facebook post. Nakadetine raw sa Prague si Co matapos tumawid sa Czech Republic nang walang proper documentation. Lahat ng sinabi ng Presidente Marcos Jr. aka Bangag tungkol kay Zaldi Co ay fake news. So bakit po ba natin paniniwalaan ng isang fake news peddler? Fake news daw si PBBM. Teka, pag-usapan natin yan. Malakas ang kampanya ng gobyerno laban sa maling impormasyon. What if ang impormasyon ay nagmula mismo sa kanila? Disclaimer. Ang nilalaman ng video na ito ay para sa layunin ng impormasyon, edukasyon, at komentaryo. Ang mga pahayag at opinyon na inilahad ay base sa pagsusuri ng mga available na datos, balita, at public information sa oras ng paggawa ng video. Hindi layunin ng video na ito na manira ng anumang individual, grupo, o institusyon. Ang ilang bahagi ay maaaring naglalaman ng interpretasyon at personal na pananaw na layong magbigay linaw sa mga isyong pampubliko. Hinihikayat ang mga manonood na magsagawa ng sarili nilang pananaliksik at suriin ang iba't ibang panig upang magkaroon ng mas malawak na pag-unawa sa paksa. I want a bloodbath talaga. Yan ay aking papalagan. Baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Sa panahon ngayon, isa sa pinakamalaking laban sa digital world ay ang laban kontra fake news. Araw-araw may kumakalat na impormasyon, mga balita, post at viral content na hindi lahat ay totoo. Pero ano nga ba ang fake news? Ang fake news ay tumutukoy sa maling impormasyon o balitang walang sapat na basihan, ngunit ipinapakalat na para bang totoo. Minsan ito ay sinasadya, minsan naman ay bunga ng kakulangan ng tamang verifikasyon. Pero sa kahit anong paraan, ito ay may epekto. Dahil ang impormasyon ang humuhubog sa pananaw ng tao. Kapag mali ang impormasyon, mali rin ang nagiging desisyon. At sa isang bansa, napakadelikado nito. Sa Pilipinas, madalas nating marinig ang salitang fake news bilang depensa. Kapag may isyong binato, ang kanilang sagot, Fake news? pag may kritisismo, Fake news? pag may aligasyon, Fake news? dito pumapasok ang isang mas mabigat na tanong. Paano kung ang pinagmulan ng impormasyon ay mismong nasa gobyerno? Kamakailan lang naging usap-usapan ang isang insidente kaugnay sa pagkakahuli kay Zaldi Co. Ayon sa mga kumakalat na impormasyon online, isa sa mga unang naglabas ng balita ay mula mismo sa opisyal na Facebook page ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit habang lumalabas ang iba pang detalye, may mga tanong na bumabangon. Tama ba ang impormasyon? Kompleto ba ang konteksto? O may bahagi bang dapat pang dinawin? Dito, nagiging komplikado ang usapin dahil kung ang ordinaryong netizen ay nagkamali, maaari itong itama agad. Ngunit kung ang impormasyon ay nanggaling sa isang opisyal na source, ito ay agad na pinaniniwalaan ng marami. At dito, nagmumula ang tunay na epekto. Ang impormasyon mula sa mataas na posisyon ay may mas malawak na impluwensya, mas mabilis kumalat, mas madaling paniwalaan, at mas mahirap kontrahin kapag may duda. Kaya kung nakaabot ka sa bahaging ito, baka pwede naman akong makahingi ng isang like mo sa video na ito. Malaking tulong na para sa ating channel. Sa gitna ng maigting na kampanya laban sa fake news, isa pang tanong ang dapat harapin. May mananagot ba kung ang impormasyon ay mali o kulang? Lalo na kung ito ay nanggaling mismo sa gobyerno. Sa batas, may mga mekanismo para sa accountability, ngunit sa realidad, ang pananagutan ay hindi laging malinaw.
at madalas ito ay nauuwi sa diskusyon at interpretasyon. Sa huli, ang laban kontra fake news ay hindi lang laban ng mamamayan. Ito ay responsibilidad ng lahat, lalo na ng mga may kapangyarihan, dahil ang tiwala ng publiko ay nakasalalay sa katotohanan. At kapag ang katotohanan ay nalagay sa alanganin, ang tiwala ay unti-unting nawawala. Ang tanong ngayon, handa ba tayong managot sa bawat impormasyon ating ipinapakalat? Dahil sa panahon ng impormasyon, ang katotohanan ay kapangyarihan at ang maling impormasyon ay panganib. It seems that in the last few weeks, and we can talk about this, yung Press Secretary Jay Ruiz, who's busy defending himself, and then now you as the spokesperson are essentially, some have said, you've become the attack dog for the administration for the Dutertes. I cannot consider myself as an attack dog. I'm just defending the truth, and we have to counter the fake news, Miss Karen. If I will not talk about this, if I will not answer with the basis, people might think that what they had been talking about are true. Sa laban kontra fake news, ang pinakamahalagang tanong, sino ang nagsasabi ng katotohanan? Ano ang reaksyon mo sa paksang ito? I-comment mo at huwag kalimutan i-share ang video. Ako si GATV, maraming salamat!